si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Tuloy mga kalapatids sa ating one day feed today mga kalapatids. Balik natin yan. So ito bibigay ulit natin sa mga warriors natin. Medyo kakalap pa rin sa loob. Di pa ako nakakapag Dennis. So dito nga one day feed pa rin sila. Third day na ngayon mga kalapatids. So, ang epekto sa kanila no one day feed, medyo kahit pa paano nasasanay na sila na isang beses sila kumakain. Alam nila nakakain sila ng 10 to 12 AM mga kalapatids, no? So 11, so alam nila nakakain sila ng 10 to 11 AM, no? So tulad ngayon 11 AM na, so sakto pakain na sila. Huli kong pinapakain mga kalapatids pagkatapos ng mga breeder saka ng mga stock bird ko ng nire-ready sa breed ng 9 to 10. So pagkatapos sila naman pinakalit na nila yung 11. So tulad nito 11, sila na yung kakain mga kalapatids, no? So ito na yung last day. So ang ganda ng epekto sa kanila dahil ang lakas nila kumain, tapos nauubos nila yung binibigay ko ngayon. Walang kalaglag-laglag. So kita nyo sa ilalim, wala na kayo makikitang mais dyan. So simot, sarap na yung mga patuka nila. So ito, pakainin na natin. Noon akong binibigay, syempre yung pure na flyer mix. So bigyan na natin sila. Ano, ang daling tawag niya mga kalapatids. So, kaya pala sa flyer, kahit yung flyer mga kalapatids, yung iba napapanood ko, ginagawa talaga nila one day feed lang din eh, no? Kalapati daw para sa hindi busy, no? Sakto-sakto nga naman dahil kita nyo eh, no? Baba din kaagad. Unang batch muna ng flyer. Tapos bibigyan natin yung kabila. Ganun lang, salit-salitan lang. Then tatanggalin na rin natin yung barako dyan. Medyo nagsisiga-siga na eh. Ayan, oh. Yung opal, mamaya tatanggalin na natin yan. Ayan. So, sila muna. And then ito, yung mga barako ko, ito mas gutom. So pag nagpapakain ako sa hapon, hindi na sila masyadong bumababa. Unlike nung first day nila, bumababa. Pero nung sumunod na araw, hindi na. So, bigyan natin sila. Okay, ano lang kayo dyan, tambay-tambay. Ayan o, baba na lahat mga kalapatids. Walang naiiwan sa ibabaw. Lahat kakain mga kalapatids. Kasi pag di sila kumain ngayon, wala silang kakainin mamayang hapon. Dahil one day feed nga lang tayo. So tumatagal yung patukaan natin eh, inaabot lang yan ng 1 oras. Pinakamatagal na yun. Binabaliktad ko na yan after ng 1 oras. So, kapag hindi kumain, lugi yun. Utas yung pagka nangyari. Tulad niya, no? Nagagawan sila. Pag naubos nila yan, paubos na rin mga kalapatids. Ang bilis lang. So dito, kagaya ng dati, 1.5 ang bigay ko. And then dito, 2 full. Pero dapat, kaya nila yung kaplo dito sa kabila mga kalapatids. Sa kabila naman, 2 full. So nakakabawas pa rin tayo ng halos 25% ng patuka overall. So yung natitipid natin, pwede pa kinabukasan. Ayan, ubusin naman nila yun. Yung hindi mauubos, bibigay ko sa ibang kalapati natin, no? Sana naman sila kumain. Hindi naman sila yung katulad na gutom talaga kasi maraming pinapakain sila. So akala ko kasi pag nag one day feed tayo, para na silang PG na talagang gutom na gutom. Hindi naman pala, sakto lang, no? Dahil parang binubusog na natin sila sa tanghali. Di ba? Kita nyo, hindi naman sila masyadong yung G kumain. Dahil nakakapag-adjust na sila. So medyo maaraw na rin. Sa mga susunod na araw, liliguan ko na. So pipili na ako ulit kasi ng dyan na pang next batch. So yan yung epekto. No, pinaka-epekto kasi talaga nung one day eat na ganyan. Ayan nga, kaganda yung digestion nila kasi mas matagal silang oras na walang kain mga kalapati. Para sa aso lang, sabi nga sa mga aso, diba? Mas umahawa daw ang buhay ng aso pagka once a day feeding lang mga kalapatid. So ganito din ang ginagawa natin sa mga ibon natin, no? Bago nating tinetesting.
Yan, tulad nito, meron tayo dito, may mga matatanda tayong ibon dito. Meron nga tayo dito mga 10 years old. So yun ang iniingatan natin dito. Saka tingnan natin kung gagana sa ano nila yun, pagiging fertile nila. No? Try kong ipares dito ibang mga walang similya na para matesting natin. Sa kabila, ayan, halos paubos na din. Tanggalin natin yung barako na yan mamaya pagkatapos kumain. Kasi pagka inilagay ko siya kagad doon, magugulpi na siya eh. So dito may bakante na naman akong dalawang cage dito. 1, 2. So dalawang pares na naman makukuha ko dyan. So lilipat natin yung dalawang pares na yan. May isa pa akong, may paglalagyan na dito. Tapos yung dalawang pares na makukuha dyan dito sa taas na to. Tapos yung mga pupunta dito, yung mga solo birds na. Ayan, yung mga nandun, malalagay natin yung iba dun. No? Or i-reserve ko yung taas na yon para dun sa mga ibon natin ng mga young birds. Kasi kailangan ko rin ng pwesto para sa mga young birds na bagong lipat. Kasi malalaki na yung mga ibon ko. Ayan, pakita ko na lang sa inyo sa susunod. Tayo lang natin matapos kumain to. Sa tubig naman, hindi sila one day feed sa tubig. Mga kapatid, dahil umaga sa hapon ang palit ko yan. So pagka may gamot, umaga tanghali. No? Ito yung tubigan natin. Refill ko muna to. At syempre, yung gamit natin patuwadya, kalapatids pa rin mga kalapatids. Kalapatids flyers, kalapatids breeder. So halo lang yung pinaghalo natin dito. Pero pagka tapos na akong pumili ng mga pang-stock bird ko na pairing, puro flyer na ulit sila. Babalik na sila sa pure flyer. Lagyan na natin yung tubig nila. Hindi rin sila masyado uhaw kasi inaalis ko lang to pag gabi, pag nagsara ako ng loft. Yan. So kahapon nag-apple cider na sila ng Monday. Ngayon tubig lang. Next week magbabawang na ako ulit. Sara natin. Yan o, sanay na sila mga kalapatid. So, saka maganda dyan, hindi namimili. Yung talagang sobrang tira-tira na lang dyan is yung mga medyo palpak na seeds. Yan, hindi naman maiiwasan yung ganun talaga. So, sara natin. Yun na nga mga kalapatid, after lang ng ilang minuto mula nung iniwan ko, wala nang laman yung patokaan ko. So okay na yan. Pwede na natin kunin yung barako dyan. Dito. Next. Wala na din. Simot na din. So okay na yan. That's it for today. Para sa ating one day feeding. Ngayon kunin natin yung barako. Pakita ko na sa inyo kung ano na naging itsura ng ibon na si Japan. Eto na yung ibon natin na si Japan mga kalapatid niya. Kita nyo, napaka-pogi niyan. So yung kulay niya, ayan nga, oh, para siyang ahas mga kalapatids. Ayan oh, ganda oh. So ito yung parang ano ko dito, Japan snake line mga kalapatids. So opal siya. So galing to kay lahi nung kay Sir Bench. Ayan, salamat kay Sir Bench, shoutout sa kanya. So ito ganda nung kulay oh. Kita nyo? Diba? Solid ang kulay niya. Yung kapatid niya hindi ganitong kulay eh. Semi lang eh. Sa kabilang side naman ng bagwis niya. Ayan. No? Pero pogi pa rin naman na ibon mga kalapatid. Ayan. Solid bird. So kung hawakan ko mga kalapatid, nasa ano lang siya. Parang medium size. Hindi siya yung ka-size ng katawan ng mga alphons. Yung mga alphons kasi mga lapad. Ito ano siya, parang may pagkabangkain yung katawan. Hindi siya macho na tingnan. Mahaba ang katawan nila na parang payat. No? Kita nyo yung tsura niya. Pero overall, ang ganda ng kulay. Yan o. Kulay pa lang, pang off color na mga kalapatid. Yung buntot niya, ito. Yan ang kulay na buntot o. Ganda ng buntot. Yung kapatid na babae na ito, papakita ko din sa inyo. Pero ito, dahil na-check na natin siya, subukan ko muna ng ano, ideal pala, baka di kumain to eh. Baka may stress. Kuha natin. At ngayon, ito, pakita ko sa inyo yung isa. Yung kapatid ni Japan Opal. Ito nandito. Yan, kinukondisyon ko pa to eh. So hindi siya masyadong opal na opal. Saktuhan lang yung kulay niya. Pero maganda din, ayan o. May brown din. Kapag pinagparis natin sila, pwede rin naman. Pero saka ako nagagawin yun. Ito muna, focus muna tayo dun sa barako. No? Ito, kukondisyon ko muna. Pag nakondisyon na, pwede ko rin iparis. Pero sa iba ko muna paparis to. May katabi siya dito, ito Japan din to.
So for conditioning din. Kaya mga nakahiwalay sila na section. Pag okay na condition nila, pwede ko nang ipares. Ito, may BGQ pa tayo dito. Tapos yung dalawang young birds. Tapos may bagong pairing naman dito na ililipat ko bukas doon. So update ko lang kayo sa susunod mga kalapatids ha. So ayan, try nyo din yung 1-day feed. Gamit yung kalapatids mix. Makita nyo sa mga ibon nyo, maganda epekto. Nakatipid pa kayo. Siya'y kalapatistang napakagaling na kinakilala.